Okay, so ito pong ating message ngayong umaga. I want to start by asking a question. Sino dito yung naka-experience ng treadmill? Ayun. So, mga naka-experience ng treadmill. Na-experience mo na ba yung tumatakbo ka doon sa treadmill? Siyempre, nagkakaroon ng increment yung speed, di ba? So, from low speed to medium speed hanggang doon sa high speed, nandun ka sa treadmill. And then suddenly you realize na yung treadmill ay hindi nag-o-off. Diba? Tumatakbo ka na siguro ng mga sabihin natin ng mga 20 to 25 kilometers per hour o 30. Meron ba? Kaya ba? So, tapos nung ino-off mo, ayaw mag-off. So, wala kang ibang choice kundi habulin yung pace. Tama, kasi nandun ka sa ibabaw ng treadmill. Or else, tatalong ka dun sa treadmill. Okay? So, sino naman dito yung mga running after? Yung mga nasa employment, yung mga nagtatrabaho, yung may mga quota, yung mga naghahabol ng quota, mag-e-end na yung month. Meron ba? Talagang di mo talaga alam, talagang Lord, i-connect mo naman ako with right people. Di ba? Sino ba yung mga kaninong ba ako i-connect para ma-hit ko yung quota ko. So you're running after this. Okay? So sino naman dito yung pa-impress sa boss nila para ma-promote? Di ba? Meron ganon. Ano tawag doon sa Tagalog? Kayo nagsabi niya na. Sino naman dito yung running after for Mr. Right or Miss Right? Di ba? Tagal mo nang hinihintay si Mr. Right. O si Miss Right. Running after. Well, ito, I realize na baka siguro hindi pa dumadating si Mr. Right kasi kailangan mo muna maging Miss Right. Kaya, ganun din, vice versa. Kaya wala pa si Miss Right kasi hindi ka pa nagiging Mr. Right. So bakit natin to sinasabi? Ito, another example. Subukan nyo na mag-swimming, di ba? So yung nagsuswimming ka, ngayon, na-realize mo, yung paa mo hindi umaabot dun sa floor, hindi ka naman marunong mag-swimming. Na-experience na yon. So, ganon ka ng ganon, hinahabol mo yung ulo mo, wag lumubog. Di ba? Na-imagine nyo ba yung mga ini-illustrate ko? Di ba? Church, look at your life and think na minsan iniisip natin na if I could just catch that one break. Di ba? Kasi lahat tayo, nag-goal tayo, hoping, wishing na makahit tayo ng one break. Di ba? At sinasabi natin sa sarili natin, pag nahit ko tong break na to, everything will be okay. But the moment na na-achieve mo yung break na yon, okay, na-catch mo yung break na yon, then you realize there's something else to catch. Parang hindi ka kontento pagka na-hit mo yung goal mo na yon, parang gusto mo pa more. Diba? And it is exhausting. It's frustrating. And if we are honest, it often leads to disappointment. Di ba? Very frustrating po yung maghabol. It's very exhausting and disappointing. But what if I told you, church, that God has a different plan for your life? Alam mo ba na merong mas magandang plano ang Lord sa life mo? What if I told you that you were never designed to spend your energy? Kasi, church, sabi ko sa inyo kanina, nakakapagod. Nakakapagod yung langoy ka ng langoy para wag lumubog yung ulo mo. Nakakapagod yung treadmill na hindi nag-go-off. Nakakapagod yung habol ka ng habol ng promotion, ng quota mo. Nakakapagod, it's exhausting, it's disappointing. Diba? Pero ang plano ng Lord sa atin,
never designed to spend our energy chasing blessing. Kasi tinitingnan kasi natin itong mga bagay na to na blessing. Promotion is blessing. Every good and perfect gifts comes from heaven above. Alam natin yon, di ba? Mga bagay na meron tayo na biyaya ng Diyos, talagang perfect gift talaga yon. Pero hindi kasi tayo dinesign ng Lord to spend at ubusin yung lakas natin para maghabol sa blessing. What if the key to life is not chasing the blessing, but attracting it? Alam nyo ba yon? Ayan. Yun po yung matututunan natin today. Kaya nagpe-pray tayo, Lord, magrema sa heart namin yung message. Hindi lang namin ito malaman. Dapat matutunan namin kung paano namin ito i-apply. Okay? So, meron kasing key sa life natin na dinisign ng Panginoon na ayaw ng Panginoon na habol tayo ng habol, nauubos yung panahon, nauubos yung lakas, di ba? Napo-frustrate tayo, nadi-disappoint tayo. Meron kasing design ang Lord na ang blessing ay hindi hinahabol, yan ay ina-attract. Okay? Now, what if, church, na itong nangyayari sa paligid natin, itong sa mundo natin, ay ginagamit ng Lord to show Himself strong to those who believe in Him? Kasi ako naniniwala ako na ang Lord behind dito sa mga nangyayari sa paligid natin, meron lagi siyang dahilan. At laging meron siyang dahilan para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Doon sa mga naniniwala sa Kanya. What if na, kaya ka nandyan sa kalagayan na yan, nandyan ka na sa dead end na yan, ginagamit ng Lord yan para ipakita niya sa'yo yung faithfulness niya doon sa mga promises niya. What if? Na-realize niyo ba yon? Na kaya ka nandyan, wala ka na, hindi mo na alam, dead end na, hindi mo na alam yung gagawin mo at ipapakita ng Lord sa'yo, anak, kita mo, hanggang dyan ka na lang. Di ba? Ngayon ko ipapakita that I'm strong enough na mas malaki ako doon sa pinagdadaanan mo. Di ba? Na kahit na mag-200 yung diesel, magpo-provide ako sa iyo. Di ba? Kahit na mag-200 ang bigas, magpo-provide pa rin ako sa iyo. I'll show you my faithfulness, yung pangako ko sa iyo. Di ba? What if yun ang dahilan ng Panginoon para sa ating mga anak niya? Kasi tinan mo, church, paano mo masasabi? Sabi ko nga sa inyo kanina, what if tingnan natin on the brighter side na itong nangyayari sa paligid natin, ang sabi ng Lord sa atin, di ba, huwag ka magpanik. Di ba? Huwag ka magpanik kasi alam natin ang Lord, di naman tayo pababayaan. What if na itong sitwasyon na nangyari na to ay ipinapakita lang sa iyo ng Panginoon yung faithfulness niya kasi dead end ka na eh. Di mo na alam kung anong gagawin mo, pero doon siya kikilos. Okay? Paano mo malalaman that God heals kung minsan hindi ka makakaranas ng karamdaman? Tama ba? Nakaget nyo yung point? Paano mo malalaman that God provides kung minsan hindi ka makakaranas ng ganyan? Ng lackness. Kasi minsan, mga kapatid, ang nangyayari sa atin, nagiging self-sufficient tayo, nakakalimutan natin na merong Diyos na nandyan para i-show yung faithfulness niya sa atin, para i-manifest niya yung mga promises niya. Kasi baka tayo na lang pala yung gumagawa, napapagod na tayo, na-exhaust na tayo. Di ba? Nadi-disappoint na tayo, hindi nangyayari yung mga bagay na gusto nating mangyari. Kaya ngayon sabi ng Lord, kita mo, di ba? Disappointed ka. Exhausted ka. Malapit ka na mag-give up. Sige. Sabi ng Lord, sige, basta, nandito lang ako pag kailangan mo ako. Experience yun na yun. Sabi ng Lord, sige, basta, nandito lang ako. Ikaw Di ba? Sabi ko naman sa'yo, tumawag ka lang, nandito ako. Di ba? Now, ang title po ng message natin today is, When You Seek God, First, the blessing will seek you. Alam ko, pamilyar po kayo dito sa
story na to in book of Matthew chapter 6. In verse 25 to verse 34, alam niyo yung story nito. Ito yung story ng ipinakita ng Diyos yung mga ibon na hindi niya pinapabayaan. Di ba? Sinabi niya nga, kung yung mga ibon nga hindi ko pinapabayaan, ikaw pa kaya? Remember the story in Matthew chapter 6? Di ba? Ito yung story, church, na yung konteksto nito doon sa Sermon on the Mount. Di ba? Specifically, dito, itong section na to, in-address dito yung human anxiety. Kasi totoo yun, itong nangyayari sa paligid natin na to, well, honestly, talagang somehow nagpanic talaga tayo. Diba? Nag-alala talaga tayo. Hindi mo alam kung ano talaga ang meron bukas. Diba? So news lang yung naririnig natin, mga projections lang nila. Now, ito yung, dito in-address ni Jesus yung human anxiety about basic needs actually, like food, drink, and clothing. At ito yung nararamdaman ng maraming tao ngayon, di ba, sa paligid natin. And minsan nga, ganun din po tayo, kasali din tayo doon. So, in-address ni Jesus itong human anxiety na to, because in the surrounding culture, human nature in general, di ba? Human nature in general, talagang tayo po ay magpapanik. Sino dito yung hindi nagpanik? Nung nalaman niyang may gera at ang price ng mga bilihin nagtataasan, ang masakit nun, wala kang trabaho. O nag-close yung company, di ba? Papanik eh. Pero sabi nga ng Bible, but fix your eyes only to Jesus. Kasi yung nangyayari sa paligid natin, mga kapatid, facts lang yan eh. Yung truth nandoon sa Word. Yung truth, yun yung promises ng Panginoon. Okay, so in the surrounding culture, human nature in general, life was defined by pursuit of survival and wealth. Di ba? Parang gano'n na lang, paggising mo sa umaga, iniisip mo, paano ko yayaman? Di ba? Paano ko magtatagumpay dito sa larangan ko? Ganon dinefine yung buhay natin. Yun yung pursuit natin eh. Survival and wealth. So the common consumption was that worry and striving were necessary to secure these things. Kasabay nung pagpapagal, di ba? Kasabay nung pag-aalala. Ito yung mga bagay na kasama nitong mga paghahabol natin ng tagumpay. And Jesus directly challenges this by pointing to the Gentiles. Okay, alam niyo yung story, di ba? So, dito, habang ine-equip, tinitrain ni Jesus yung kanyang mga disciples, pero pinoint niya din na itong mga bagay na pinag-aalala natin, di ba? Pinagwo-worry natin, ito ay pinagwo-worry ng mga walang Diyos. O naniniwala, o ito yung mga tinatawag sa Bible na mga pagans. Kasi ito yung mga people who run after these material needs as if they were the ultimate goal of life. Diba? Parang, ito ba talaga yung alam nating goal ng life natin? Magpayaman, diba? Maging successful sa lahat ng larangan. Well, hindi ko po sinasabing mali yun. Magiging mali lang yun kung hindi natin alam kung sino yung source nun. At yun yung tinatawag nating wrong pursuit. So, this morning, brothers and sisters, let me give you some keys, okay, to living smarter. Okay? Meron ako minsan nakakwento, sabi niya, well, alam mo, Pastor, hindi naman ako ganun kagaling, hindi rin naman ako ganun kasipag, hindi rin naman ako ganun katalino, but I'm living smarter. How? And apparently, he's successful sa larangan niya. Well, sabi niya, I'm living smarter. How? By putting God first. Okay, pag-usapan natin yan. Okay, let me give you some keys to living smarter. Point number 1, balikan muna natin ito. God has already planned your future. Okay, ibig sabihin,
Pinlano na ng Diyos yung future mo. In book of Jeremiah chapter 29 verse 11, alam ko, alam na alam nyo to. Okay, sabi dito, "For I know the plans I have for you." So alam natin, merong master planner. May blueprint. Okay, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Okay, take note of the word future. Well, of course, mga kapatid, alam naman natin, di ba, kasama doon sa konteksto nun, siyempre yung future natin, kasama ang Panginoon doon sa heaven. Okay? Doon sa mga kumilala, tumanggap sa Kanya, bilang siya ang tagapagligtas. Okay? So, take note of the word future. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon no longer interested about our past. So, kung ano man yung past mistakes mo, ano man yung mga kasalanan ko in the past, hindi na interesado si Lord doon. Kasi mas interesado siya doon sa future natin. Itong binasa natin, Jeremiah 29:11, church, it means God has already gone before you. Nandun na siya sa future. So to understand this principle, we have to anchor ourselves in the character of God. Ito yung lagi kong sinasabi, mga kapatid. Ano man yung sitwasyon, ano man yung mga bagay na gusto mong malaman, lagi mong babalikan yung karakter ng Diyos. Okay. Gaano mo kakilala ang Panginoon? Gaano mo kakilala our Father in heaven, who art in heaven? So, yung karakter ng Panginoon, alam mo, ang Diyos ay loving, caring, and gracious Father. Tama ba? So, anchor yourself always in the character of God. So, pag tiningnan natin itong Jeremiah 29:11, this is often quoted, di ba? But kailangan natin itong maramdaman today. Hindi lang yung alam ko yan, Jeremiah 29:11. Alam ko na may plano na sa akin ng Diyos. Pero ang question is, nagmamanifest ba? Nararanasan ba natin? So dito, taas ang kamay dito, yung masasabi niya, kaya ako bumabalik-balik kay Lord kasi subok ko na siya. Sino dito? Yung sabi mo, si Lord, subok ko na si Lord eh. Tama? Subok niyo na ba si Lord? Yun yung sinasabi natin, yung character ng Lord. Alam mo, faithful ang Lord eh. Okay, so we need to really feel it today. Okay, pansinin niyo po yung tense dito sa verse na to. Hindi sinabi dito na, may ginagawa akong plano sa'yo. I'm making plans as you go along and hoping for the best. Good luck. Hindi yun ang ibig sabihin nitong Jeremiah 29:11, mga kapatid. Di ba? Para bang sige, saka na ako magpaplano. Just cross the bridge when you get there. Hindi ganon. Kaya kung papansinin mo, sinabi dito sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have. Okay. So, ibig sabihin, yung plano, your destiny for your good future is already exist. Nagets nyo? So, hindi sinabi ng Lord, sige, sana paplanuhin ko na lang yung future mo. Hindi. Ibig sabihin, pinlano na ng Lord yung future natin. Existing na siya. God is not reacting to your life. He's ordering your steps. In Psalms 37 verse 23, it says, the steps of a good man, okay, take note of a good man, are ordered by the Lord and He delights in His way. In Tagalog version, sabi dito, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang. Nino? Ng mga taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. So think about this verse. Well, of course, matuwid naman tayo sa harapan ng Panginoon. We are righteous the moment na we receive Christ as our personal Lord and Savior. So, nandun na tayo sa taong matuwid eh. Pero kumusta yung buhay natin? Nakakalugod ba sa Kanya? Kasi mukhang magkaiba. Magkaibang dimension yung dalawa eh. Yung righteousness, di ba? Righteousness ni Christ nandiyan na sa atin. Pero how about our life? Kaya pala, mga kapatid, sinabi ng Bible, ginagabayan niya yung steps natin.
Pero minsan, yung magandang plano niya, sineset aside natin. Na in the process, going to that future na ipinangako ng Diyos sa atin, we need to obey and trust. So it means, mga kapatid, dito sa Psalms 37 verse 23, it means, you are not doing your life on your own. Kasi merong nagga-guide eh. Di ba? Nasubukan nyo na when you're driving using GPS. Di ba, nagwe-waste tayo, yung Google Maps, di ba? Ginaguide tayo, nililid tayo kung saan tayo pupunta. Nga lang minsan, hindi natin sinusunod yung GPS. Kaya yung Waze, nagiging waste of time. Sino dito yung niligaw ni Waze? Ako, ilang beses na ako niligaw ni Waze. Di ba? Kaya sabi ko talagang itong si Waze talaga, waste of time minsan lang naman. So, ibig sabihin, Psalms 37 verse 23, if the Lord is guiding my steps, ginagabayan niya yung aking mga dinadaanan, yung mga steps ko, ibig sabihin, hindi aksidente. Di ba? So, you are not wandering through the universe, hoping na baka sakali. Diba? Na ang future mo ay baka sakali. Hindi po ganun. Kasi meron nga nag-guide ng steps natin eh. Kaya lang problema nga mga kapatid, diba? Sometimes, lumilihis tayo dun sa process. Kaya di ba sabi din sa Old Testament, just go the straight path. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Straight ka lang. Diba? Huwag kang lilihis. Okay. So, think about this mga kapatid. You are not doing your life on your own because the Most High God, the Creator of the universe, is personally ordering your steps. Sabi ng Psalms di ba? Ino-order niya yung steps natin, ginagabayan niya yung steps natin patungo doon sa future natin. He's personally ordering our steps. So, the same God, ito yung nagsabi ng Psalms 23 na nag-guide at nagli-lead sa atin, is the same God who knows the number of the stars. Nabasa nyo? Alam niya ang bilang ng mga bituin sa langit at hindi niya lang alam ang bilang ng mga bituin sa langit. Alam niya din to by name. Amen. Parang dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, kung titingnan mo sa paligid mo, alin dyan ang walang pangalan? Sige nga, tingnan nyo. Eto, anong pangalan to? Laptop. Eto, mic. Diba yung katabi mo, may pangalan yan. Lahat may pangalan. Tama ba? Amen? Lahat may pangalan, no? Meron ka ba naisip na walang pangalan? Imagine the stars. Diba? Nung bata ako, nung field trip kami, umattend kami doon sa planetarium, yung malapit sa Luneta. Paniwalang-paniwala ako hanggang mag-high school ako. Na ang stars daw ay 8,000 lang. Pero nung nabasa kong Bible, hindi pala. Di ba? Hindi lang pala 8,000. Pero dahil nga napakaraming tong stars na to, binigyan din ng Lord ng pangalan yung bawat stars na yan. So even in this world na ginagalawan natin, lahat dito may pangalan. Okay? Pero sabi ng Bible din, lahat ng pangalan ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Tama ba? Diba? The name above all names. Every name shall bow in the name of Jesus. So whatever your situation, anong situation mo ngayon? Pastor, wala akong budget. O anong pangalan nun? Budget. O luluhod pangalan ni Jesus yan. Pastor, wala akong pambili ng dahil mataas na yung gas. O gas, luluhod sa pangalan ni Jesus yan. Okay, whatever sickness you can name this morning, lahat ng karamdaman may pangalan. Si high blood, si cancer, sino pa? Si arthritis. Sino pa? Ano pa? Kahit yung toyo ng misis nyo, may pangalan yan. Every name shall bow in the name of Jesus. Okay? So, the creator of the universe, di ba,
who knows the number of the stars and calls them by name, knows the number of steps. Alam niya din, to get you to your purpose. Alam niya yung daan. Alam niya kung saan kanya dadalin. Alam niya yung ruta, mga kapatid. Kaya no wonder, sinabi sa John 14:6, I am the way. Tama ba? Because He is the way and He knows the way. So bakit ko to sinasabi, mga kapatid? Because yung plano, tapos na yung destiny natin. Tapos na yung future natin. Amen? And since He knows the plan, He knows how to get you there. And you don't have to panic. Diba? You can live in peace. In John chapter 14 verse 6 says, I am the way. Siya yung daan. Mga kapatid, walang ibang daan. Diba? Do alam naman natin, one of the context of this passage is for salvation. Pero kung titingnan natin, siya talaga yung way. The way of salvation. Siya yung way ng blessing. Siya yung way ng success. Amen? There's no other way. And there's no other name. So that's number one. Makita natin, mga kapatid, na you are not doing life on your own because, ano sabi doon sa point number one natin? God has already planned your future. So, I hope na itong point number one na to is nagkaroon na kaagad tayo ng confidence na, church, ako talaga, I'm holding to this, that I wasn't created in mediocrity. Talagang maganda ang plano ng Diyos para sa akin at para sa atin. Naniniwala ba kayo magandang plano ng Lord sa'yo? Amen. Yun yung Jeremiah 29:11 eh. Di ba? Magandang plano ng Diyos. Nga lang, point number 2. Ito yung mistake we make. Along the process, going to our future, along the process, mukhang nagbabago yung ating seeking or yung chasing natin. Nasubukan nyo na maglaro ng mga bata kayo nung hinahabol ninyo yung shadow? Yung ano sa Tagalog yung shadow? Ano yun? Anino? Nasubukan nyo na maghabol ng anino? May nakapaglaro dito ng mga bata. Yung mga bata kasi ngayon, yung mga computer, hindi nyo na alam yan, no? Pero nung mga bata kami, uso yun. Habulan ng anino. Di ba? At ang tatayain mo, yung anino din. Ewan ko, nakapaglaro kayo ng ganon. Nasubukan nyo na maghabol ng hangin. Chasing the wind. Tingnan natin. Sabi ni Solomon, in Book of Ecclesiastes, chapter 1, verse 14, I have seen all these things that are done under the sun. Sabi niya, nakita ko na to eh. Nakita ko maraming tao ang ganito yung kalagayan, ganito yung ginagawa nila. All of them are meaningless, chasing after the wind. So they're just a metaphor dito sa passage na to. Ito yung sinasabi na chasing after the wind, yung habol tayo ng habol sa isang bagay, running after sa isang bagay na alam naman natin that we are powerless. Diba? Hindi, pastor. Ano nga, kahit nga nakakalimutan ko mag-pray, kahit nga minsan hindi ko na-acknowledge ang Panginoon, nagtagumpay pa rin ako eh. Di ba? Pinagyabang pa, no? Alam mo kung ano tawag doon? Grace. Amen. Because you know what, church, if you read your Bible, in any given principle, di ba, sa Bible, pag binasa mo, katulad ako, confident ako i-share sa inyo to kasi meron akong karanasan. The only person na confidently din na skeptic o doubtful yung mga taong hindi pa nakakaranas. Yun naman yun, may ma-encounter ka mga tao na skeptic kasi hindi pa naman nila nararanasan eh. Pero pag naranasan mo, confident ka din naman na i-share. So ano ibig kong sabihin, mga kapatid? Marami talaga mga tao talaga na trying harder, working harder, but not living smarter. Sabi ni Solomon, nakita ko na yan. Di ba? Nakita ko na yan. People are chasing after the wind. So dito tayo nagkakamali, mga kapatid. Kasi nakikita natin na yung Jeremiah 29:11, yung praise doon na hope and future ay part lang.
And we spend all our time chasing the future like chasing the wind. Yun ang problema. Kaya bakit ganun, Pastor? Ang tagal-tagal ko na. Ang tagal-tagal ko na hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagtatagumpay. Kasi nga, nakikita natin yung hope and future natin dito sa Jeremiah 29:11 and spending all our energy and time chasing yung future natin like chasing the wind. Mapapagod lang tayo ng sobra-sobra, mga kapatid. Because we chase the blessing. We seek the provision. We chase the promotion. We chase the right people to open doors for us. Pero alam nyo ba, nung nakita ni Jesus yung crowd, people just like us, worried about food, about clothing, and worried about tomorrow, He gave them the key. In Matthew chapter 6, verse 33, He said, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Ano ba yung all these things, church, na habol tayo ng habol? Wealth, success, promotion, and it's disappointing. Ang tagal na natin hinahabol yung wind. Ang tagal na natin hinahabol yung shadow, hindi natin mahabol. Tama po ba ako? And look at you now. Exhausted. Striving. Well, hindi ko sinasabi na you don't do hard work kasi alam nyo naman, sabi rin naman ng Bible, the Lord will bless the works of your hands. Pero this is an issue of wrong pursuit. Ano uunahin mo? What's your priority? Yun yung sinabi ni Jesus eh. Nakita niya yung crowd. Sabi niya yung mga tao nag-aalala sa kanilang kakainin. Nag-aalala sila about tomorrow, nag-aalala sila about their clothing. Kaya binigay ni Jesus yung key, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. He was saying in effect, brothers and sisters, that you don't have to spend your life seeking the blessing, seeking provision, seeking approval, seeking the right people. And that's going to lead to frustration and disappointments because you're doing it backwards. And there's a better way to live. Stop chasing the wind and start seeking God. Yun yung key. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, well, I'm confident. Confident ako to share this because na-experience ko eh. Diba? Na-experience ko, alam ko na meron din na bang kalakip na hard work yung ginagawa natin. I know, pero secondary lang yun. Priority is to seek God. Jesus knew that seeking things, seeking approval, seeking provision, seeking the right connections is a dead end. Dead end yun. It leads to frustrations. Kasi dito naka-base yung world system natin. Di ba? Lagi na lang natin iisip, kulang. And it makes you feel like you have to fight. Di ba? To strive always. Naghahabol ka ng tagumpay. Maghahabol sa hangin. Pero sabi ni Jesus, there's better way to live. There is a kingdom way to live. So yun yung ano natin, mga kapatid, yun yung wrong pursuit natin. Ibinigay na ni Jesus yung key to success. And this leads to point number 3. Church, join me in this. Ito yung tinatawag na the great reversal. So, kung nasan ka man ngayon, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, the wrong pursuit, di ba? Kita mo, pagod na pagod ka. And pastor, tagumpay naman eh. Yeah, because of the grace of God. Pero nasan si Lord dun sa equation? Nasan? Naalala niyo yung story ng mga negosyante sa Book of James, di ba? Plano sila, magbi-business tayo ha. Gano'ng katagal? Mga 1 taon. Anong goal? Kikita tayo ng maraming pera. Well, ang ganda ng plano. Pero nasan yung plano ng Lord? Nasan si Lord doon sa plano? Hindi nila napag-usapan si Lord. So, church, ito
Check. Yun. Ay, mas maganda to. The great reversal. Seek the king, find the kingdom. Di ba? Sino dito yung mga nakapanood na ng yung mga kingdom? Di ba? Pag nasa kingdom, sagana. Sagana, di ba? Parang yung nila doon, yung breakfast nila doon buffet na natin dito, no? Pag nasa kingdom. Amen? Kaya nga, di ba yung prayer natin sa Lord's Prayer, Lord, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, yung kingdom, Lord, mag-manifest dito sa ibabaw ng lupa. Kasi yung kingdom, sagana eh. Amen? So, church, ito yung heart of the message. Jesus was telling us that when we prioritize God, when we seek God first, the universe shifts. When you seek God, church, ito yung nangyayari. When you stop seeking or chasing provision, the provision starts to seek you. When you seek God first. Kasi napapagod talaga tayo. Mapapagod tayo, di mo na alam, paano na kaya bukas. Diba? Kaya nga yung iba, kahit linggo, nakalimutan nila magsamba, kasi talagang naghahabol talaga sila sa tagumpay. Diba? When you stop seeking provision, and you start seeking God, provision starts to seek you. Do you agree? Kasi ang mag-a-agree lang naman ito ngayong umaga, yung nakaranas nito eh. At kung hindi mo pa nararanasan yan, start seeking God. At ipararanas sa'yo ng Lord yun. When you stop seeking approval, when you seek God first, then approval will seek you. You stop manipulating situations to get ahead. Ito na yun eh, di ba? Na, di ko kailangan si Lord. Di ba? Kailangan si Lord. Kaya sabi ng Lord, sige, nandito lang naman ako pag kailangan mo ako. So when you stop manipulating situations to get ahead, God begins to order your steps. Kasi yun ang gusto ng Lord eh, yung mga nagtitiwala sa Kanya. Why? Because when you are seeking God, you are positioning yourself under an open window. If you position yourself, kasi ano to church eh, usapan itong positioning eh. Diba? Pinoposition mo yung sarili mo. Diba? Pag inuna mo si Lord, nandun ka na in position. In position, in the right place. You're positioning yourself in the presence of God. And the blessing will pour out on you. Ano sabi ng Malakay chapter 3 verse 10? And I will open the windows of heaven and pour out a blessing that there's no room enough for you to contain. Diba? Pinoposition mo kasi inuna mo si Lord eh. Inuna mo si Lord. So, stop chasing. Diba? Stop chasing yung mga wrong pursuit. Unahin natin, isik ang Lord. And all these things shall be added unto us. The question is, ano ba yung mga sinisik natin? Ano ba yung mga all things na to? Yung things na sinasabi doon, ano ba yon sa buhay mo? Ito, trivia to. Sa pag-aaral ko, ngayon ko lang nalaman to. Pero nung sa biology class, hindi ko nalaman to ha. O siguro sabi ko, baka absent ako nito. O nag-may I go out ako. Sino dito yung nakakaalam na yan? Meron akong, may image ako dyan ng sunflower. Ito, inaamin ko ngayon ko lang nalaman to ha. So, sa pag-aaral ko lang. Alam nyo ba, ang sunflower, in order na itong sunflower na to ay mag-grow tall at saka maging healthy, alam nyo ba ang ginagawa ng sunflower? Di ba ang morning sun ay nasa east, ito east. Di ba? East. Ito yung west. Okay. Yung sunflower pala, pagka yung sun ay nasa east, dito siya humaharap sa east. Habang ang sun ay nagmo-move going to the west, yung sunflower, yung face ng sunflower ay sumusunod dun sa sun. Sino nakakalam dito nun? Tama?
Ganun pala yung sunflower. Church, it doesn't run around the field looking for the sun. Hindi siya naghahanap na, iwan ko muna kayo diyan, mga ibang kabulaklakan. Hindi ka maghahanapin ko muna kung nasan yung araw, yung sun. So it simply faces the sun. Kung sumusunod siya doon sa sun. And as the sun moves across the sky from east to west, the flower tracks it. Tinatrack niya kung nasan yung araw. Okay? So by simply facing the light, it grows strong and tall. Yun pala yung ginagawa ng sunflower. It tracks the sun. But for us today, mga kapatid, you don't need to track or you don't need to chase the blessing. You just need to face the sun. Face Jesus. Amen. Seek His kingdom, seek His righteousness, seek His presence, and all these things, the blessings, the provisions, right people, they will track you down. Sila ang maghahanap sa'yo. Amen. Sino dito yung nakaranas na siya yung hinahanap ng company? Yung may tumawag sa'yo, hello, ikaw po siya, no? Opo, hinahanap ka ng company namin. Uy, grabe naman. Uy, sino meron? Nahanap ka kasi parang may utang ka at mababayaran dito. Hindi, joke lang. Nakaranas kayo ng gano'n, hinahanap ka ng company, grabe. At alam ko, merong mga gano'n dito. Yan, kasi mga faithful kay Lord yan mga yan eh. Sila talaga yung tinatawagan talaga ng company. Amen? So, but this takes faith. It takes faith to stop striving and start seeking. Kailangan talaga ng pananampalataya, mga kapatid. Okay, sabi ko sa inyo kanina, but always remember our anchor. Okay, that God already planned your future. Alam mo in your heart, Lord, alam ko, pinlano mo na yung future ko. Pinlano mo na yung destiny ko. At ang destiny ko ay success. Ang destiny ko ay victory. Ang destiny ko is good future. Alam ng Lord yung kailangan natin. Di ba? It's biblical. He already knows who needs to be in your life. So trust the process, trust the plan, and trust God. Alam ng Lord na yung promotion ay paparating na. Pag sinabi ng Lord doon sa big boss mo, i-promote ka, wala siya magagawa. Alam niya na yung mga kontrata is on the way. Uy, grabe. And He knows the healing is on the way. Amen. He knows the breakthrough is on the way. So, your job and my job is not to make it happen. Your job is to trust the one who already did. Amen. Tapos na, sabi mo sa katabi mo, tapos na ang future mo kay Lord. Amen. Yun eh. But it takes faith. In Proverbs chapter 16 verse 9 says, in their hearts, human plan their course. Tama naman, di ba? Ginagawa natin lahat ng plano natin, but the Lord establishes their steps. Si Lord pa rin ang masusunod. Well, Pastor, meron akong freedom of choice and freedom of will. Well, tama naman. Kaya nga sabi ng Lord, sige, nandito lang naman ako pag kailangan mo ako. So, you might make a plan, but God is the one who orders your footsteps. Siya rin ang mag-o-open ng mga doors, ng windows that no man can shut. Diba? So today, mga kapatid, before we end, I want to encourage you to take the pressure off yourself. Alam ko, nakikita ko sa inyo mga magagandang mga muka, masyado kayong pressure. Diba? Sino dito hindi na nakikinig ng news? Ako, pagka ang news na yung pagpatataas ng presyo, bahala na kayo. Sige, manonood na lang ako ng YouTube. Kaya ngayon, ang mas pinanonood ko na lang kadalasan ngayon, yung mga si Chuyang. Antay na, mga nakakakilala kay Chuyang. Kasi abundant, no? So today, church,
You don't have to be anxious about your future. Huwag na kayo magpanic about your future. God is already there. Nandun na si Lord sa future. Gawa na future mo. Just trust the process. You don't have to be worried about who likes you or who doesn't. Di ba? Kasi lagi tayo seeking approval. Baka hindi lang ako magustuhan. Ha? Don't worry, kasi gusto ka ni Lord. Amen? And you don't have to fight for your place. Si Lord ang bahala. Di ba? Si Lord ang magpo-promote. Okay. So, ito yung ating challenge ngayong umaga. Balikan natin yung promise, original promise, that if you seek God, the blessing will seek you. Do you agree? Amen. Okay. The problem, we spend 90% of our energy na uubos. Di ba? Na dapat yung 90% na energy, dapat 10% lang yung ini-spend natin on the equation. So, ibig sabihin nito, mas pinopokus natin yung 90% natin seeking, striving doon sa mga things that are supposed to be added. And we ignore to seek God first, the kingdom. Na yun naman talaga yung pinaka-importante. Di ba? Kaya this week, I challenge you, mga kapatid, do a spiritual inventory. Okay. Ngayong week na paparating, o yung nakalipas na lang na week. Okay. Saan ka ba nga nakapokus? Doon sa bayarin o yung magbibigay ng pambayad? Na? Di ba? Nakaka-disappoint. Grabe, wala pa akong pambayad. Ayan na, yung naka-orange na collar. No? Nakaka-stress talaga yon. So, church, focus ka doon sa blessor. Sa mga nagtatrabaho dito, saan ka nakapokus? Sa promotion o yung nagbibigay ng promotion? Tama? Kanino ka nakapokus? Yung magbibigay ng scholar o yung nando sa opisina ng scholarship? Ganda, nakahapon ng testimony dito. Grabe. Di ba? Because he knows the shift. Di ba? Alam mo, paano mo isi-shift. Kaya ang sabi ng Bible, huwag ka magtitiwala sa tao, sa Diyos ka magtiwala. Kasi sa Diyos hindi ka mapapahiya. Wow, grabe. Amen? Nakafocus ka ba finding the Mr. Right? Ayan, nasa na? Baka naman hinihintay lang ni Lord na maging Miss Right ka. Kaya ka hindi nakakahanap ng Mr. Right. Ganon din yung mga naghahanap ng mga Miss Right. Baka hindi ka pa Mr. Right. Pero, church, dapat maging right person ka muna in God. Amen. Church, are you seeking blessing? Seeking success? Seeking approval? Or seeking provision? Today, make a shift. Starting today, seek God first. Seek God first. Yun yung key. Alam ko, magaling ka. Sige, magaling ka, ikaw na. Pero maniwala po kayo, ma-exhaust ka. I'm not saying na maging tamad ka. I'm not saying that. Kasi the Lord will bless the works of our hands at ang tamad walang karapatang kumain. Ang sinasabi ko lang dapat tama lang yung priorities mo. Tama lang kung sino yung uunahin mo. Yung pagising mo sa umaga, nag-aalala ka agad kung ano yung, di ba, ano yung mga added unto you. Sabi na nga ni Jesus, di ba, wag mo munang alalahanin yun. Unahin mo muna ako and all these things shall be added unto you. Amen? So pagising mo sa umaga, pray. Di ba? Pagdating mo sa sakyan mo, so magpatugtog ka ng mga worship songs, di ba? And seek Him in your daily decisions. Importante yun. Lord, give me wisdom sa mga choices ko, sa mga decisions ko. Di ba? Yung magbibigay ng glory sa'yo. Church, if you will seek the King, you cannot miss the kingdom. If you will seek the giver, the blessing will track you down. If you will seek God, the blessing will seek you. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo yon? Amen. So, unahin natin si Lord. Amen. Ito, I declare by faith, this is one way. Yung pag-church nyo ngayong umaga,
Not because gusto mo lang pumunta dito. Yung pag-church mo ngayong umaga, it's one way of seeking God first eh. I declare, maya-maya lang, may answered prayer ka. Amen? Amen ba yun? So may natutunan ba kayo? O bago ang lahat, bago kung ano-anong hinahanap, sinisik mo, si Lord muna isik mo. And all these things shall be added unto you. Amen?